Nakaupo si San Fernando, Cebu Councilor Reneboy Dacalos nang pagbabariling siya sa harap ng tindahan ng kanyang kapatid sa Barangay South Poblacion. Ikalit lang ni og abot kining duha ka motor. Or kam niya tinaog ang mga angkas ug didto na siya gikuan. Pamusil siya. Naisugod pa ang biktima sa South General Hospital kung saan siya binawian ng buhay. Ayon sa pulisya, nasa kanilang drugs watch list ang konsehal. Nasa sa DI watch list. And then, pag-abot sa mga amo yun siyang di-convince na mag-surrender, amo siyang ditokhan, pero ang problema, 3 times ang attempt na mo, kuan lang yun niya, pulong lang yun niya is iya pang ikonsulta sa iyong lugar. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng konsehal. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyari. Sa San Juan, Batangas, tinangay ng mga di pa nakikilalang salarin ang monstrance na naglalaman ng Sacred Host ng San Juan Nepomuceno Parish Church. Nadiskubreng nawawala ang monstrance noong January 4. Pansamantalang isinara ang simbahan at kapilya dahil sa insidente. Sa ngayon, sa Joseph Marello Institute Gym at Hall muna nagbimisa ang mga taga San Juan. Pero sa Biyernes, muling bubuksan ng simbahan at kapilya sa pangunguna ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Handang magbigay ng pabuyang 50,000 piso ang mga otoridad sa makapagtuturo ng kinaroroonan ng nawawalang monstrance. Ininspeksyon naman ng National Meat Inspection Services o NMIS ang Tagum City Public Market. Sa kanilang pag-iikot, kinumpiska ng NMIS ang lampas 100 kilo ng mishandled na karne na nagkakalaga ng 16,000 pesos. May penalty ang nagbebenta ng mishandled frozen meat. Sa first offense, 50,000 pesos to 100,000 pesos. Second offense, 200,000 pesos. Habang sa third offense naman ay 300,000 pesos to 500,000 pesos ang multa at kakanselahin pa ang NMIS license nila. Mahigpit din ang monitoring ng NMIS sa mga imported meat para masigurong walang ibinebentang karne na galing sa mga bansang apektado ng swine fever gaya ng China. Kung example na infected na farm, usually ang virus man good is pwede siya makarry through clothing sa workers or pagpakaon na tuog kaning mga lamaw or kaning mga leftovers. Naging makulay naman ang pagdiriwang ng ati-atihan sa isla ng Boracay kahapon. Sinimula na pagdiriwang sa isang misa sa Boracay Plaza. Isinagawa naman ang ati-atihan sa mismong White Beach ng isla. May mga pulis sa lugar para tiyakin ang seguridad ng mga dumalo. Nakiisa rin sa festival ang mga miyembro ng Boracay Ati Tribal Organization. May pinarada ring float sa selebrasyon kung saan bida ang lechong baboy, manok at ilang kakanin. Ang ati-atihan ay pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero, kasabay ng pista ng Santo Niño. Katrina Son, GMA News.